Eto po ang ating magiging topic for today. Tore, hawak ang video. Nako, pambihira. Si Tore yata may hawak na video at may hawak na USB. O, pag-usapan natin mamaya yan. Pangalawa, meron pang isusunod kay Tore na mataas ang posisyon. Ayan po ang magiging topic natin. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Napahinga tayo nung during the weekend. So, ginagawa natin, pahinga tayo ng weekend. So, and at the same time, meron ding activity na ginanap ang Banateros. So, pero ngayon, sige, balik na po tayo. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto, pag-usapan natin. Nagdidiwang ba kayo, mga kababayan? Taas naman ang kamay dyan, no? Yung mga natutuwa, mga nagdidiwang dahil unti-unti na pong sumasagot ang ating pangulo. Ay, inyong pangulo lang pala. Sa katarantaduhang nangyayari sa bansang Pilipinas. Oh, taas ang kamay, nagdidiwang dito. Eto, matindi po. Sinibak si Tore. Buti nga sa'yo. Hindi. Alam nyo naman eh. Ang buhay talaga, pag ikaw ay nabubuhay sa baril ka rin mamamatay. Di ba? Pero simulan natin. Si Tore, di umano, may hawak na video. Pag-uusapan po natin. Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP. Ano sabi? 3 buwan? Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Walang niya. Clown ka talaga, Tore. Isipin mo, nag-record. Ito lang ang pulis na naghamon ng suntukan na alam niyang hindi makakarating yung kalaban niya. Nagbenta pa ng ticket, nagpa-ticket pa, meron pang sponsor. Ando doon pa si kung ako nagkakamali, andun pa si John Vic. Si John Vic pala makakalaban niya. Clown. Siya ito lang ang gumawa ng search warrant ay warrant of arrest. Pero nag-search doon sa loob ng KOJC at nag-stay doon ng 16 days. Ito lang din. Ang hindi dumaan sa due process, kinidnap dating presidente. Ang bilis no? Ang bilis. Ang sabi nung iba, ang bilis ng karma. Ako po hindi naniniwala sa karma. Ang pinapaniwalaan ko po ay whatsoever you sow, you will reap. Anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Okay. Kita mo ngayon, tanggal ka ngayon. Bakit? Clown ka eh. Wala kang paninindigan. Wala kang yagballs. Diretsuhin na natin, wala kang paninindigan. At alam, yan ni Bongbong Marcos. So, pitik-pitikin ka, ganun na lang din. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na nagtatanggal sa pwesto kay Torre. Sinulatan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Torre upang ipaalam na tinanggal na siya sa pwesto effective immediately. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipagbigay alam din niya ang desisyon ng Pangulo kay Torre. I have tried to get in touch with him. Teka muna. Diyan muna tayo. So, kinausap siya ni Bersamin, tapos tinatawagan siya ni John Vic tungkol sa desisyon ng Pangulo. So, ibig sabihin, hindi ka man lang in-inform ng Pangulo. Kasi pwede namang sabihin, nagkausap na sila ng Pangulo. Di ba? Ang dali namang sabihin ganun eh. Nagkaintindihan na sila. Isipin mo, ni hindi ka binigyan ng oras. Yung sinasabi ko sa inyo. Ito sa inyo dyan, itong nangyari kay Torre, mapa-politiko, mapa-vlogger,
mapa-supporter, financial supporter ni Bongbong Marcos. Mag-iingat po kayo sa Marcos. Dahil ang Marcos, tutulungan ka lang yan, panimula, hanggat may gamit ka. Kaibigan mo lang ang Marcos hanggat may pakinabang ka. Pag wala ka ng pakinabang, basura ka na. Tae ka, ebak. Pasensya na po sa kumakain, pero wala akong maapiling salita na didikit kung ano ang turing ng Marcos sa isang tao pag wala ng pakinabang. Or, gagawa ng problema sa hanay nila, ebak na ang turing sa'yo. Tingnan mo ginawa sa'yo, Torre. Hindi na kayo natuto eh. Alam nyo, dapat, makikita mo ang taong may wisdom, marunong ka mag-observe. Mas maganda ang wisdom kesa intelligence. Wisdom kesa talino. Anong wisdom? At anong talino? Ang talino ay magaling kang mag-memorize, magaling kang umintindi. Halimbawa, ikaw ay isang abogado. Hindi lahat ng tao pwedeng maging abogado. Pero, pag ikaw ay may wisdom, iba po yun. Naiintindihan mo. Teka muna, ano ba ang ugali ng Marcos? Ano ba ang history ng Marcos? Huwag na tayo magpakalayo-layo. Ano ba ang history ni Bongbong Marcos? Di ba? Trinaydor niyan si BP Sara. Nagpalibing sa tatay nila na hindi mapalibing ng kung sino man, si PRRD. Pinakidnap, pinadala sa dahig. Ito ay dating presidenteng tinulungan sila. At hindi makakabalik ang Marcos kung hindi dahil sa dalawang Duterte, PRRD, BP Sara, and yet what they are doing to them. Diyan pa lang, kung ikaw ay may wisdom, mag-isip-isip ka na. Kaibigan ka lang ng Marcos hanggat may pakinabang ka na. Pag wala, tae ka. Kaya kayo sa tingin ninyo, nakatungtong kayo sa kalabaw? Tingin nyo malakas kayo dahil malakas kayo sa presidente. Hanggat meron lang kayong pakinabang. Kaya kayo mga vlogger, sip-sip kayo ng sip-sip dyan kay Marcos. Ay, tingnan ninyo. Kung kilala pa kayo niyan, pag wala na sa pwesto. Tingnan nyo na lang yung mga vloggers nila before eh. Kaya sumasama sa Duterte ngayon, o wag na tayong maglokohan. Kaya sumasama yung ibang vloggers nila sa Duterte ngayon dahil kinalimutan sila ni Bongbong. Tama ba ako o tama-tama? Kaya nandito sila nagsusumiksik sa mga Duterte. Bakit? Trinaydor sila ni Bongbong Marcos. Kayo pa naman pag hindi pa kayo nagkaisip-isip. Matalino ka nga, wala ka namang wisdom. Kasi in denial kayo. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed of the decision of the president. Ayun. Sa madaling salita, okay, sabi, nagkausap na ba kayo ni Torre? Tinawagan daw niya si Torre 5 beses. Pero nasa dinner ata. Pero na-inform naman siya ng maayos. So sa madaling salita, ginusting ka. Hindi. Di ba? Tatanggalin niyo ako, kakausapin pa kita, plastic? Makikipagplastikan ka lang sa akin, John Vic? Di ba? I-inform mo lang ako ng ganyan-ganyan. Pero may girian na yan. Nagsimula yan kay Nartates ba yun? Oh. Nagka-problema na sila. Ang Pangulo na weak, katulad ni Bongbong Marcos, tatandaan nyo to. Kaya weak yan eh. Kasi ang leader, pag ang ilalim nag-away, diyan mo makikita ang totoong leader. Paano niya susolusyonan? Pero, pag ang weak leader nag-away ang ilalim, ang solusyon niya lang, tanggalin yung mas walang pakinabang.
Yung may hawak ng ebidensya. Hindi pwede tanggalin. Magdedelikado. Oh. Gets nyo? Pero mamaya pag-uusapan natin, Tore, yung video. Decision of the president. Isa sa binanggit na dahilan ni Remulla sa pagkakasibak kay Torre ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ngayong buwan lang ay binalasa ni Torre ang ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan ang dating Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Ito rin kasi, may diferensya rin kasi. May diferensya rin talaga si Torre. Mahilig niyang guluhin. Pero alam nyo, style yan. Ito hindi lang kay Torre. Ito'y pangkalahatan. Mag-iingat po kayo sa galaw ng demonyo. Again, pangkalahatan to. Pag kayo ay umaangat sa buhay, whether in power or whether in wealth, bibigyan ka ng pride ng demonyo. Bibigyan ka niya ng fake power, fake pride. Sige, ganyan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan, palitan mo yan. Mas malakas ka dyan. Ang lakas-lakas mo kay Bongbong Marcos. Example lang yan, example. Hindi lang po ito sa sitwasyon ngayon. Pangkalahatan po yan. Kaya be very, very careful. Pag inaangat ka, at lalong-lalo na kung sa tingin mo may mali kang ginagawa at inaangat ka pa rin ng sitwasyon, baka hindi galing yan sa Diyos. At pag inangat ka financially or in power, kakainin ka ng sistema. Ito pong nangyari kay Torre. Kinain ng sistema. Akala niya makapangyarihan na siya. Hindi niya alam, dalawang Remulla, dalawang Boeing yung nasa loob. Oh, at hindi mo alam kung anong hawak niyan. Kung paano ang hawak niyan sa liig kay Marcos. Ginulo mo. Hindi ka sumunood doon sa protocol, sa tradisyon. Nag-bypass ka. Tinanggal mo yan, iniikot mo. Nagmatigas ka. Pag nagmatigas ka, definitely, okay, tatandaan mo to, Torre. At sa lahat, pag naghamong ka, you make sure kaya mong lumaban. Kasi hindi lahat ng hinahamon, Torre, ay nasa ibang bansa. At hindi lahat ng hinahamon may expiration. Yung tipo makikipag-boxing ka dahil alam mo nasa ibang bansa yung hinamon mo ng boxing. At isang araw lang. Hindi. Hinamon niya rito. Hinamon niya dito si John Vic. Binaypas niya si John Vic. Kita mo nangyari. Kasi nagmatigas daw to si Torre. Yan ang sinasabi, nagmatigas. Tingnan mo, nakaharap ka ng katapat. May hawak na alas yan. Si Nartates ni-reassign bilang area commander ng Western Mindanao. Pero ang ginawang pagbalasa ni Torre, binaril ng NAPOLCOM na may administrative at supervisory control sa PNP bilang isang attached agency sa ilalim ng DILG. Sabi ng NAPOLCOM, ang ipinag-utos na rigodon ni Torre hindi dumaan sa NAPOLCOM Unbank na pinamumunuan ni Remulla. Sa memo ng NAPOLCOM, Diba? Nabaypas eh. So, naghamon. Sinita na. Dumiretso pa. noong August 14, sinabi nitong bahagi ng kapangyarihan ng NAPOLCOM ang repasuhin, aprubahan, baliktarin o baguhin ang anumang reshuffle sa PNP. Pero hindi sumunod si Torre sa gusto ng NAPOLCOM. With the recent developments, the president was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOLCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Yun. This was not an easy choice. Sinabi noon ng NAPOLCOM sa memo na haharap sa administrative sanction ang hindi pagsunod sa kanilang utos. Pero paglilinaw ni Remulla, walang ihahaing kaso laban kay Torre, administratibo man o kriminal.
He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor administratively. O, Paconsuelo de Bobo, hindi siya chinarge criminally o administratively. Wala. Pero tinanggal. Sa katunayan, ang sabi dito, hindi daw dumaan sa proseso. Okay? Ang pagkakaalam ko rito ay dapat magre-resign muna si Torre bago siya papalitan. Okay, yan po ang sabi. Pero, hindi dumaan sa proseso. So, kita nyo, tinanggal na lang siya, wala nga siya dyan, hindi siya nag-attend. Supposedly, dapat nag-attend siya dyan. Di ba? But na-inform naman daw siya. Ngayon, hindi pa natin alam kung kung sumakabilang wag naman sana. Hindi natin alam kung asan si Torre. Ay, hindi nagpaparamdam. Alam naman natin yan si Torre, di ba? Gaman sa media yan eh. Kung si Boying mahilig sa camera, sa media, eto si Torre, pareha sila. Pero ngayon, di ba, walang interview. As of the making of this video. Wala di ba? Mag-aantay yan kinabukasan siguro para, alam nyo na, makapag-isip kung anong dapat gawin. Di ba? Pero sa madaling salita, di umano ay hindi nasunod ang proseso. Let me remind you, Torre. May proseso po ng pagpasok sa KOJC. Wala kang search warrant, warrant of arrest lang, at wala pa doon sa warrant of arrest si Pastor Kibuloy. Anong sinabi mo? Papasok kayo sa ayaw o sa gusto ninyo. Papasok kayo kahit gusto o ayaw ng mga taga KOJC. Ngayon, kung may mali sa papeles, sa warrant, sabi mo kay Attorney Torion, I was there in front kaya hindi ko makakalimutan yan. Magkakaharap tayo, ako, si Torre, ikaw at saka si Attorney Torion. Anong sinabi mo? Attorney, hindi ito ang tamang oras para magpaliwanag. Magtalo tayo. Magreklamo na lang kayo. So sa madaling salita, yung mga pulis, 60s na ugali, yung doon ka na sa presinto magpaliwanag. Ganyan ang mga ugaling pulis 60s eh. Doon ka na sa presinto magpaliwanag. Basta kami gagawin namin yung gusto namin gawin. Anong ginawa mo kay PRRD? Ganyan din. Kinidnap mo. Dapat yan dadaan pa sa korte natin. Nakakakalimot ka sa due process. Torre. Nakalimot ka sa due process. Anong sabi mo? Kakalad ka rin ko to? O gagawin natin to sa madaling paraan? Sa madaling salita, gagawin mo yung gusto mo sa presinto na lang magpaliwanag. Again, both instances nalabag mo ang due process. Ngayon, tingnan mo nangyari sa'yo. Sabi, nalabag din ang due process mo. Hindi ko alam kung totoo to hindi. Pero you are not in the position para mag-complain dito. Sabi nga ng iba, karma, sabi ko, whatsoever you sow, you will reap. Yan ang tinanim mo eh. Wala kang pakialam. Hindi ka rumirespeto sa due process, Torre. Yan din ang nangyari sa'yo ngayon. Kung totoo man. Di ba? Dapat lang sa'yo yan. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Kasunod ng pagkakasiba kay Torre, itinalagang OIC ng PNP si Nartates. Sakit, no? Ang sakit nito. Wala pang 3 buwan, sinibak ka na. Ang yabang-yabang mo pa sa media. Binenta mo pa yung gloves mo. Nagmamalaki ka. Torre, tapos ka na. Tapos na ang pakinabang sa'yo ni Bongbong Marcos. Napahalughog niya na, nababoy na niya. Ang KOJC, yan si Bongbong Marcos, baboy yan eh. Napakidnap niya na ang dating presidente, kidnapper. Ay, kapatid niya mismo nagsabi, kidnapper. Kidnap ang gangyari. No.
Tapos na. Ano pang kailangan nila sa'yo? Yung 1 minute mo, yung 911 mong 5 minutes, kayang gawin ng iba yan. Yung gumawa kay pastor at sa reliyon ng KOJC at yung pagkidnap kay Tatay Digong, yan, walang ibang makakagawa, demonyo lang. Tapos na sila sa'yo. Wala ka na mai-add. Bago magtanghali kanina, nag-assume na ng kanyang bagong posisyon si Nartates. Miyembro ng PMA Class of 1992 si Nartates na humawak na ng ilang matataas na pwesto sa PNP tulad ng Provincial Director ng Ilocos Norte at Direktor ng PNP National Capital Region Police Office. Hindi sinipot ni Torre ang seremonya. Ang tapang-tap. Di ba? Pa-jogging-jogging ka pa doon sa harap ng KOJC. Pag ikaw pa lang nasa alanganin, duwag ka, duwag. Hindi sumipot. Nung maraming bodyguard, pag mag-isa to, takot to. Nung maraming bodyguard, ang tapang-tapang dahil matanda na si PRRD. Hindi pala siputin. Alam nyo, huwag kayong gagawa, no? Apo, napaka-importante. Ito'y paalala sa lahat. Hindi ito'y kay Torre lang. More than position. More than power. More than wealth. Mas importante ang karakter. Kasi yan, pag tinanggal sa'yo ng Diyos ang power at pera, tapos ka na. At mas masakit yan. Mas masakit kasi nakasubo ka na ng pera, nakasubo ka na ng power. And it is written sa buong Biblia, yung mga nang-abuso, it will take only time. Pero ibababa din kayo. Kaya wag po tayong mga abuso. Let's always consider our character. Because our character, mamatay man tayo, hindi yan maaalis sa atin. That's the only thing we can bring to heaven. Posisyon, power, saglit lang yan. Ito, this is a very good example. Yung power niya, tumagal lang 3 months. Reality? Hindi. False hope. That's what we call false hope. That is fake. That is fake power. Di ba? Oh. Kung naabot mo yun, sabi nga ni Vico Soto, mayaman ka nga, magnanakaw ka naman. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw. Di ba? Saglit lang yung babawiin sa'yo yan. Tandaan nyo yan. Tenfold yan. Maaring hindi mawala sa'yo, mauna kang mamatay. Pero yung perang nakuha mo, hindi lang kay Torre to, sa lahat. Posibleng nakuha mo sa maling paraan. Babalik yan sa anak mo. Generations. Diba? Matindi yan. And this is a great example. Let's achieve something the proper way. In a godly way. Huwag yung hindi ka sumunod. Tignan mo. Nangyari sa'yo. To the outgoing and the first Lacan Chief PNP Police General Nicolas Deloso Torre III. Thank you for steering the PNP for what it is today. Nax pa Consuelo de Bobo. Si Torre naman ay miyembro ng Philippine National Police Academy. Kauna-unahan nga daw itong PNPA eh.
May tagapaglunsad class of 1993 at ang kauna-unahang graduate ng PNPA na namuno sa pambansang pulisya. Iisa lang ang maaring humawak ng 4-star rank sa PNP, kaya't hanggat hindi nagre-retiro si Torre, 3-star pa rin ang rango ni Nartates at officer in charge ang designation niya. Sa March 11, 2027 pa dapat ang retirement ni Torre. Pag-uusapan daw ito sa susunod na pulong ng NAPOLCOM. Ayan. Ang tanong, tanong ko sa inyo. Magre-resign kaya si Torre? Kasi isa lang dapat ang 4-star. At hanggat hindi mag-resign si Torre, OIC pa lang si Nartates. So, sa tingin ninyo, ako medyo iba duda ko rito eh. Alam naman natin to si Torre, medyo makapal talaga ang mukha nito. Ha? Maaaring kinukuha. Si Paardo na naman ba yun? Nasaan na kaya si Paardo? Anyway, tingin ninyo, lagay nyo nga sa comment section kung sa tingin niyo magre-resign to si Torre. Kasi hindi siya pwedeng puwersahin na mag-resign, no? Pero ito 50-50 sa tingin ko. Dahil makapal ang mukha nito. Ha? Para tong si ano? Ang kapal ng mukha nito, parang si Abante. Yung talunan, talunan, pero dahil malakas sa Comelec, pinaupo. Siyang pinaupo, yung panalo hindi pinaupo, yung talo pinaupo. At siya pa yung maingay. Abante, mag-iingat ka. Mag-iingat ka, Abante. Hindi po kita tinatakot, okay? Nagpapaalala lang tayo. This is a good example na pinakinabangan to ni Bongbong Marcos. Ikaw, Abante, kaya ka lang nakaupo dyan kasi pinapakinabangan ka ni Tambaluslos. Pinapakinabangan ka kasi maingay ka eh. Talo ka na eh. Yan yung kapal ng mukha. Ganyan ang kapal ng mukha nitong si Torre, parang si Abante. Kapit tuko sa posisyon. No? Ay, tingnan mo. Anong nangyari kay Saldico? Wala na ngayon. Hindi, wala tayong mabalitaan. Why? Ito, paalala ko sa iyo. This is laglagan time. Ako, in my opinion, pangalawang tao pong nilaglag to si Torre. Ang unang nilaglag dito, si Tambaluslos. Diba? Bakit? Madumi na masyado yung flood control eh. Yung ghost project na yon, madumi na. Dumumi rin masyado yung pagkakakidnap nito kay PRRD. So, para magpaka-Poncio Pilato si Bongbong Marcos, hugas kamay. Hindi ko kasalanan yan. Kayong nagpako dyan. Wala akong kasalanan sa flood control. Wala akong kasalanan sa pag-kidnap kay PRRD. Si Torre yun. Naglalaglagan na po sila. At ang balita ko, meron pang isang mataas na taong ilalaglag. Tandaan nyo po, yung call ko, okay? Bago pa nangyari lahat ito, sinasabi ko na sa SMNI, wala pang nagsasabi. Kinokontra pa ako ng iba na maglalaglaga na si Bongbong at saka si Tamba. Ngayon, nangyayari na, di ba? Tingnan nyo yung mga susunod. Sinasabi ko sa inyo. Ito ang oras ng hugasan. Si Saldico nga, posibleng gagawing fall guy ni Tamba. But anyway, he is guilty. But para maligtas, kaya nga oras ng laglagan to. Kaya DDS kapit po. This is the fun part for us. As we get nearer to 2028, na kung saan uupo si BP Sara whether they like it or not, naglalaglagan na po sila. Unti-unti na po silang naglaglagan. Sa katunayan, eto, nililinis na nila
nakita nila nung nakarang eleksyon ang backfire ng galit ng mga Duterte. Kaya kasama ron, kahit anong bagong gawin ni Bongbong Marcos at nakaposisyon si Torre as PNP chief, ang galit ng taong bayan hindi mawawala sa Marcos. Hindi. Kaya, isa yan sa rason, sinibak. In the PNP, of course, if you're not yet retired at the mandatory age of retirement, that is 56, nobody can force a PNP to retire, no? Kasi karapatan niya yon, no? Okay, and so dito, of course, may order na relief and I have my designation orders, I follow. Hindi pa Yun lang. So, yan, titingnan natin kung makapal ang mukha, no? Nitong si Torre. malinaw kung saan ililipat si Torre. Nang tanungin ukol dito si Nartates, sabi niya, Nandyan sa office of the chief PNP or nasa PIHAW? pero sabi ni Remulla, may iaalok na pwesto ang Pangulo kay Torre. He's being considered for another position because the president still believes in his capacity. Para sa Ito yung sinasabi ko. I mean, narinig nyo na ito to sa mga nabasted. Ito mga nabasted, di ba? Pakinggan nyo. Hindi ko alam to. Pero ito sabi nila eh. Pag nabasted ka daw, di ba? Sasabihin, no, it's not you, it's me. Yung ganun salita, di ba? Hindi sa ayaw ko sa'yo, kaya lang, it's me. I'm not ready. I don't deserve you. Yung mga ganun. Ito yung ganito, pakonsuelo de bobo. Kung bobo ka, tatanggapin mo. Pero kung hindi ka bobo, hindi mo tatanggapin yung pakonsuelo de bobo. Ililipat daw. Ibibigyan pa ng ibang posisyon si Torre kasi may tiwala pa daw si Bongbong Marcos. Translate. Tanga ka, binangga mo. Boy, ang Remulla. Ay dalawang Remulla yan eh. Binangga mo, akala mo mataas ka na. Tapos, mag-retire ka na para maiposisyon namin yung kapalit mo. Pero wag ka mag-alala. Bibigyan kita ng posisyon. Sa madaling salita, demotion, pero para alam mo na, mag-resign ka na, hindi ka na maingay. Hindi ka na dyan maingay, huwag ka na manggulo, tumahimik ka na dyan. Mag-retire ka na as police, tapos may posisyon kang bago. Pakonsuelo de bobo. Para kanino ba yung mga pakonsuelo de bobo? Para sa mga bobo. Kung tatanggapin mo, bobo ka. So, in short, tanggapin mo, Torre, ayaw na sa'yo. Busted ka. Kaya wag makapalang muka. Isipin mo, pangit ka na, makapal pa mukha mo, saan ka pupunta? Diba? Dapat, pag pangit ka na, medyo, hindi ka na, sensitive ka na sa mga bagay-bagay. Kabisado mo na yun eh. Alam mo na yung limitations mo eh. Nangarap kang masyado. Kumbaga sa pangit ka, nanligaw ka ng artistahin. Pangit ka, nanligaw ka ng chicks. Parang ganun. Ay ano nangyari? Di ba? Tanggapin mo na lang. Next topic tayo. Torre, gaganti. May hawak na video. Pag-usapan natin. I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Nako, pambira. Well, ako, hindi ko alam talaga kung maawa ako kay Torre o hindi. Pero parang hindi ako naawa eh. Pero hindi ako gagawa ng masama. Wala sa karakter ko yung naghihiganti. Ang paghihiganti ay nasa Diyos yan. No? Pero sa nangyari, kasi I was there. Even from the very start, bago pa mag-start, andun na ako sa siege eh. Yung ginawa niya kay Pastor at sa buong KOJC at yung mga nasaktan babae at bata, kita ko yun harap-harapan eh.
nakita ko kung paano nila binabo yung katedral. So, wala akong isip ng paghihiganti. Pero sinusurrender ko na lang sa Diyos, bahala na ang Diyos diyan, 'no? Pero dapat talaga tama na wala siya sa posisyon. Kasi kung hindi, marami pang kalokohang gagawin 'to si Torre. Pero 'wag po tayong umasa diyan, okey? Ito lang ang sa akin. Dini-discuss lang natin kung anong mga pangyayari ngayon. Pero 'wag po tayong lilihis dahil ang tunay na problema ng ating bansa sa ngayon, itong flood control projects. Hindi natin alam na posibleng ginagawa, fall guy itong si Torre para makalimutan natin yung flood control. Sa katunayan, pati nga si Pastor Kibuloy, ginagawa nila ng ingay. Di ba? Dadalhin daw sa Amerika. Wala namang natatanggap ang DOJ. Wala ding natatanggap ang DFA. Tapos may balita. Di ba kalokohan? Para mapagtakman yung flood control projects, yung ghost projects. Ito, ingat tayo. Posibleng ginagawa rin to. Dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Walang forever sa serbisyo at maaaring ma-relieve o mapalitan sa pwesto ang sinuman sa Philippine National Police. Ito ang binigyan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang dating hepe ng PNP matapos bigla ang alisin si Police General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Bagaman may haka-haka Umasa eh. Umasang malakas na siya eh. Di ba? Isipin mo, PNP chief ka. Di ba? Pag PNP chief ka, malakas ka sa presidente. Dahil ang may control naman yan, ang magdidesisyon yan, presidente. So sa dinami-dami ng qualified, ikaw. Ba't ikaw? Malakas ka sa presidente. Or bayad utang. No. Umasa siya. Malakas siya. Ayan, nagyabang. ito kung bakit natanggal si General Torre sa liderato ng pambansang pulisya, ipinauubayan niya sa Malacanang ang pagpapaliwanag. I don't know if he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Epal kasi, di ba? Totoo yan. Walang clearance sa Malacanang ginawa niya. So, nasagasaan niya talaga. At nasagasaan niya dito ang Rimulya. Sila John Vic. Because as I have said during my time, nagkiklear ako sa Malacanang provinsan, mabilisan ng kailangan aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng orders, then later on, I just inform Malacanang. Yun yung emergency, sinasabi ni Bato. Dumidiretso na siya, inform na lang niya Malacanang. Pero yung binalasan niya yung hindi naman emergency yan eh. Pwede naman siya mag-inform sa Malacanang eh. Maaari din naman anyang voluntaryong magbitiw si Torre upang ipaubaya ang 4-star rank sa papalit sa kanya. In this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang Chief PNP or yung magiging acting Chief PNP will be holding a 3-star rank only. Kaugnay naman ang pagpapanatili ng moral ng mga pulis, sinabi ni Senador Bato na sanay na ang PNP sa pagpapalit ng kanilang liderato. Kumpiyansa rin ang mambabata sa bagong PNP chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio. Kaya mo na, sinasabi? Sinasabi na na baka bumababa ang moral ng mga pulis? Hindi. Alam nyo, ako sa tingin ko, kasi ito po, may mga nakakausap tayo. May mga nakaibigan tayong pulis. Hindi ko na sila babanggitin. Alam nyo, pagkakasabi sa akin, ito, hindi po to exaggeration. Totoo po ito. Kung may kaibigan kayong pulis, kayo na lang po tanungin ninyo for confirmation. 99% daw ng pulis na iinis kay Torre. Galit kay Torre. Tandaan po natin yung mga pulis, mahal niya ng Duterte. Sa katunayan, yung uniform men
ang binoto Duterte. Ang laking bagay nun. 'Di ba? Ang nanalo sa absentee voting na comprised of media and uniform men, Duterte. Yung 10 kandidato ng Duterte ang binoto nila. It shows mahal ng pulis ang Duterte. Mahal ng pulis kung paano pinagtanggol ni PRRD ang mga api tungkol sa droga, pinagtanggol ang mga api patungkol sa mga lintik na mga komunistang MPA na yan, na maraming namatay na uniform men dahil sa mga komunista na yan. Mahal ng uniform men si PRRD. Kaya yung sinasabi niyo baka na-demoralize ang mga pulis, hindi ako naniniwala. Sa katunayan, baka nagdidiwang yan sa loob nila. Hindi lang nila pwedeng ipakita because they are professionals. Hindi sila pwedeng magsalita. Pero it's safe to say 99% ng mga pulis ay nagdiriwang sa loob dito. Posible nga kaya isa sa rason na inalisto si Torre na justify bukod doon sa pagbalasa niya dito kila Nartates, yung baka na-demoralize na nga ang mga pulis dahil dito kay Torre. Baka it's the other way around. Kaya tinanggal para meron pa ring loyalty ang mga uniform men kay Bongbong. Otherwise, kung ipipilit niya na ayaw nila kay Torre, delikado. Nakukuha niyo yung ibig sabihin? Kabaligtaran yan. Nartates Jr. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson na dati ring nagsilbi bilang PNP chief, lumagpas sa kanyang hawak na otoridad si General Torre. Bilib na bilib ba naman si Lacson dyan? Meron pang isang baklang vlogger. Di ba? O, ilagay niyo yung pangalan ng baklang vlogger. Na bilib dito kay Torre. Hindi ko alam kung nabayaran. Nabayaran. Ang balita ko kasi doon, nabayaran daw yun ni Tambaluslos eh. Anyway, bilib na bilib yung baklang vlogger na dito kay Torre. At inaasam-asam niya pa na magiging posibleng vice president. Ito ang magiging kandidato ni Bongbong Marcos as vice president. Sinasabi ko sa inyo eh. Yung baklang vlogger na yun. Walang laman ng utak noon. Magaling lang yung mag-English. Tingnan mo yung mga call niya, mali. Sabi ko sa inyo eh. Nako. Ito ay matapos anyang mag-isang palitan ni Torre ang kanyang second in command sa PNP na si Nartates. Paliwanag ni Senator Lacson, may normal na proseso ang pagtatalaga at pagpapalit sa pwesto ng mga miyembro ng PNP command. Yan. Sabi ni dating PNP chief si Lacson, Senator Lacson, may normal na proseso. Ang problema, hindi nga marunong sumunod sa proseso yan si Torre. Isipin mo, nakalusot siya sa proseso. Hindi niya sinunod yung proseso kay Pastor Kibuloy. Nakalusot siya. Hindi niya sinunod yung proseso kay PRRD, dating presidente. Nakalusot siya. So akala niya, hayahay siya. Lakas ko sa presidente. Lakas ko sa presidente. Hindi niya alam, ang katapat niya, Rimulya. Kasi, ito sasabihin ko sa inyo. Mahirap banggain nila ni Bongbong Marcos ang Rimulya. Posibleng may hawak yan. Ganyan lang sa mundo ngayong hawakan. Lalo ngayong era of videos. Kaya ito, Torre, maraming nagsasabi, ito ay sabi lang you are prone to attack now. Without the president on your side, sangkatutak na galit sa'yo ang mga DDS. Baka kaliwat kanan ang haharapin mong demanda.
Kaliwat kanang haharapin mong reklamo. Baka mamaya, even coming from your own camp, hindi sa pulis own camp, yung mga kasamahan mo dati ng mga politiko, baka mamaya, yan pa ang yumari ng karir mo. Or baka mamaya, yan pa ang yumari sa'yo. Baka lang ha? Kaya nga if ako sa'yo, alam namin na may hawak kang ebidensya patungkol sa pagkidnap kay PRRD. Alam namin may hawak kang ebidensya sa pang-abuso mo sa reliyong KOJC. I-video mo yun. Or, yung iba nga sinasabi, may hawak ka ng video. Kasi, kung ano man mangyari sa'yo, career man, o sa buhay mo, or whatever, ako hindi po tayo nag-grade threat dito Ini-interpret lang natin dahil malalakas ang nakabangga nito. At alam nila may hawak kang ebidensya laban sa gobyernong ito. Dahil yung ginawa kay PRRD, that is a crime. At hindi ka gagalaw. Alam ng Pilipino yan, Tore, hindi ka gagalaw nang walang go signal sa itaas. So, dapat may hawak kang video. Kung ano man ang mangyari, nasa ibang kamay para maipakalat ito. Kasi baka mamaya bibigyan kanila ng problema. Kasi pag nagalit ka, gaganti ka. Dahil tinanggal ka, gaganti ka. Ayaw nila yon. Baka unahan ka. Yan lang sinasabi natin. Baka unahan ka nung mga nagpatanggal sa'yo para hindi ka makaganti sa kanila. Pero ang protection mo, video. Dapat may hawak kang video. Yung nga sinasabi ng iba, hawak mo na nga daw. So mag-isip-isip ka, Tore. Nilaglag ka rito. Ilalabas mo ba yung video? Or kung wala ka pa mang video, magbibideo ka na ba at ilalabas mo? Ilalabas mo yung totoong sino ang may pakuno ng pagpapakidnap kay PRRD. Sa tamang panahon, maaaring hindi mo ilabas ngayon. Pero mag-isip-isip ka. Baka it's too late. No? So, kasi this is laglagan time. Siguro, hindi ka naman ganun kabobo. Alam mo, nilaglag ka. Trinaydor ka ng presidente. Anong gagawin mo? Di ba? Ilabas mo yung mga alam mo. Ilabas mo yan. Pwede ka pang magbago, Tore. Makipagtulungan ka para maayos tong bansa. Kung talagang mahal mo ang taong bayan at nagsisilbi ka sa taong bayan, ilabas mo yung ang mga alam mo. Ang group, aniya, dapat dumaan ito sa Pangulo ng Bansa o sa ex-officio chairman ng National Police Commission on APOLCOM at ang Secretary of the Interior and Local Government. Gayunman, binigyan din ni Senador Ping na ang pag-aalis sa pwesto kay General Torre ay sole prerogative ng Pangulo ng Bansa. Habang ang mahalaga ngayon ay maisaayos ang pagpapalit ng command at otoridad upang hindi mahadlangan ang pangkalahatang misyon ng PNP. Partikular na dito ang pagpapanatili ng peace and order para sa taong bayan. Itinanggi naman ni Senador Amy Marcos na may kinalaman siya sa pagkakatanggal ni General Torre sa liderato ng pambansang pulisya. Ang pagkaalam ko na demote si Nartatis at yung Papang General na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. Naku, hindi ka nagdilang anghel, Amy. Nagdilang Marcos ka. Hindi, ulitin ko, hindi ka nagdilang anghel, Amy. Nagdilang Marcos ka. Coach, anong ibig sabihin ng nagdilang Marcos? Traidor. Alam niya, tatraidorin siya.
Ako sa tingin ko, okay, hindi call ni Bongbong Marcos yung pagtanggal kay Torre. Walang ganong isip si Bongbong. Weak yun si Bongbong, wala siyang guts. Naipit lang sa sitwasyon. Ako, I won't give Bongbong Marcos that too much of a credit. Hindi niya kaya si Torre. Naipit lang siya sa sitwasyon dahil nasagasaan ni Torre ang Rimulya. At hindi kaya ni Bongbong Marcos ang Rimulya. Hindi niya rin kaya si Torre. But, mas hirap siyang kayanin ang Rimulya. Dalawa yun. So, lesser evil. Weak yan si Bongbong. Siyang tinanggal. Tandaan natin, malakas si Boying dito kay Bongbong. Malakas ang Rimulya kay Bongbong. Isipin mo, DOJ na si Boying. SOJ na. Ang inalagay pang SILG, yung kapatid. Saan ka naman? That is very obvious. Di ba? Ganyang kalakas ang Rimulya sa kanya. So, ikaw ang natanggal. Pero hindi ka nagdilang anghel, Aimee. Layo. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Boss na si John Vic. Bukod dito, ibinahagi ng presidential sister ang naririnig niyang ulat na pamumulitika sa PNP. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki ng ibang classmate na natatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPA. Kaya parang inaabangan na rin inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pangalan. Kapwa naman ikinagulat ni Senate President Francis Chis Escudero at Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pagkakatanggal ni General Torre bilang Chief PNP. Habang si Senador Raffy Tulfo, sinabi ng pag-aalis kay Torre sa liderato ay paghupa ng matagal ng tensyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News. Alam mo yung sinasabi, sa pool ni Torre doon, sa pool ni Tulfo yung sinabi niya na paghupa ng tensyon. Yan yung binanggit ko kanina na sinasabi ko, posibleng naghuhugas na ng kamay nga ito si Bongbong Marcos. Kasi ang galit ng taong bayan sa Bongbong Marcos ay dumodoble pag nakikita nila si Torre. Pero, kaya tinanggal. Pero, may isa pa. Abangan ninyo. Yung clue. Galit na galit ang DDS sa kanya. Para humupa ang galit ng DDS. Yun ang gagawin. Tatanggalin. Nagsisimula na po. Alam niyo na yung nararamdaman niyo na, 'di ba? Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Pagpalapit na yung Pasko, nararamdaman niyo na yung yung lumalabas na sino yun yung kumanta? 'Di ba? Lumalamig-lamig na. Ganito rin ngayon. Palapit na ang pag-upo ni BP Sara. Iniinda na nila ang kamandag ng DDS. Kaya laglagan time. This is our chapter now is laglagan time. Pero wag po tayong maliligaw. Ang punot dulo, diniscuss lang po natin tong nangyayari kasi ito ang balita ngayon. Pero ang punot dulo nito, wag tayong bibitaw doon sa flood control ghost projects. Yan po ang dapat panagutan ng mga contractor. Wag pong kakalimutan na i-like tong video na ito. At sana doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo. Muli po, Coach Oli, thank you sa lahat and God bless everyone.